This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group and was again reunited last March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Mr. Lawrence Christopher Ferrer, and with his output, brings it to Mr. Reynaldo Canlas Benaventura for YouTube posting. Before we start our Teen Talk devotion, let us first listen to our CDCM Reunited theme song, originally composed by Mr. Joseph Amisola Agnad. Kami isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat tinaman niya sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balang araw ay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya,
sapagkat kay Hesu Kristo damaang pagkalinga. Sapagkat kay Hesu Kristo damaang pagkalinga. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Nandito po tayo sa araw ng Friday, November 19, 2021. So, maraming salamat sa ating Panginoon na binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na tayo ay magkatipon-tipon muli upang magbulay-bulay tayo ng banal na salita. So, bago po tayo magsimula, shout out muna sa ating ka-YouTube channel, lalong-lalo na sa patuloy nakikinig sa Hello? Narinig pa ako? Ang hirap kasi. Okay pa. So, magandang gabi, magandang oras sa mga ka-YouTube channel. Yan, patuloy nyo po i-like, i-share, at i-subscribe po ang YouTube channel na ito. Ayan, so sa ating pagsisimula, tinatawagan ko na po si Sister Mary Joy sa akin para sa kanyang opening song at susundan po yan ang kanyang opening prayer. Magandang gabi, Sister Mary Joy. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you
Ayan, so tayo po ay manalangin. Let us pray. Graciously Heavenly Father, thank you for this time that you have given. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for this opportunity na kami po muling nagtipon-tipon upang makapakinig po muli ng inyong banal na salita. Naway kayo na po ang siyang manguna sa amin upang sa ganun ay mas lalo pa po namin maiintindihan ang inyong salita. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin and give us more blessings. At gabayan niyo rin po ang amin pong magiging speaker ngayong gabi upang ma-deliver niya po ng maayos ang inyong banal na salita. At iwas niyo po sana kami ng anumang klaseng distraction. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po, Sister Mary Joy, sa napakagandang awitin na inalay mo sa ating Panginoon at salamat din sa iyong opening prayer. Yan. So, shout out muli sa ating mga ka-YouTube channel. Patuloy nyo po i-like, i-share at i-subscribe lalong-lalo na po sa mga bagong pa lamang. Yan, paki-subscribe na po at paki-like, share na po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Ayan. So, dadako na po tayo sa ating pinakamahalagang gawain sa gabing ito. Tinatawagan ko na po si Sister Michelle Espirito. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay narito muli upang magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Alam ko na sa buong maghapong ito at sa mga nagdaang araw sa ating buhay ay hindi tayo nakakalimot o hindi tayo nakakaramdam ng pagpapabaya ng Panginoon sa atin, no? May katanungan lang ako sa inyo. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa mga trials natin? Ito ba ay hinahayaan ng Panginoon o ibinibigay ng Panginoon? So, ito ay masasagot nyo lang in your own individual answer ito. Ngunit bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa buong maghapong ito na inyo kaming sinamahan at kinabayan. Salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. May mga circumstance man kami sa aming buhay. May mga hindi man kami maintindihan na mga bagay-bagay. Ngunit alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na nag-iingat at gumagabay sa amin. Lord, ano man yung mga shortcomings namin, mga pagkakasala namin, ang lahat ng ito hinihingi namin ng kapatawaran upang sa ganon ay walang maging anumang hadlang sa paglapit namin sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw lang ang nakakaalam ng patutunguhan ng bawat isa at naway maunawaan namin ito upang nasa ganun, Panginoon, ay hindi kami mananagot sa iyong harapan ng mga bagay-bagay, lalo na ng pagkakaintindi namin sa iyong mga salita. Salamat, Ama. Ito po ang may samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, parang expository style tayo ngayon. Kumbaga, magbe-base lang tayo sa iisang bagay, lalo na sa tanong ko kanina. Ano ang pagkakaintindi nyo sa mga pagsubok na nangyayari sa atin? Ito ba ay binibigay ng Panginoon o hinahayaan niya? Okay, kung pupunta tayo sa Book of Job, babasahin natin ang buong, yung first at second, yung description sa pagkatao ni Job at ang kung paano nagsimula ang pagsubok sa kanyang buhay. Okay. So in the summarize, ang sabi sa description is si Job ay isang taong matuwid, walang kasalanan, or si Job ay tapat sa paglilingkod sa Panginoon, si Job ay napakayaman, etc. Hanggang sa ito ay nakita ni Satanas sa kanya. So ang sabi doon, humarap ang mga anghel sa Panginoon. Kasama nila si Satanas. So humarap yung mga anghel sa Panginoon, kasama si Satanas. Siyempre, mga angels natin yon sa paligid-ligid. Ngayon, nag-usap si Lord at si Satanas. Ang sabi niya, nakita mo ba si Job na aking alipin? So ang sagot niya, oo. Si Job ay isang taong matuwid. Si Job ay tapat sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang sabi ni Satanas sa kanya ay, sige nga, ano kaya kung bigyan mo siya ng sakit or ano kaya kung hayaan mo siyang magkasakit?
ano kaya kung ano, basta may sinabi si Satanas sa kanya, maraming sinabi si Satanas kay Lord. Hanggang sa, ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Pero hindi niya sinabing ibibigay niya yung sakit at kung ano pa kay Job. So hinayaan lang niya si Satanas na gawin ang gusto niyang gawin kay Job. At doon masusubok yung katapatan ni Job sa paglilingkod niya. So yun, hinayaan niya, to make the long story short, hinayaan niyang gawin ng devil kay Job yung gusto ni devil na gawin. Pero hindi sinabi ni Lord na bibigyan ko siya ng sakit. Hindi niya yan sinabi. Ang sabi niya, hinayaan niya si Satanas. So, doon nakita na si Job ay naging tapat pa rin. Kasi alam naman niya na hindi nagpapabaya ang Panginoon. Hindi lang blessings ang ipagkakaloob or hahayaan ng Panginoon na mangyari, kundi maging ang pagsubok. Hanggang sa, ayon, nasubok siya, nawala yung pamilya niya, lahat ng kayamanan. Yun ay kagagawa ni Satanas. Hindi po yun binigay ng Panginoon, kundi yun ay hinayaan lang niyang gawin ni Satanas upang makita ni Satanas kung gaano katibay yung pananampalataya ni Job. Hanggang sa pati pamilya niya, kahit asawa niya ay nagamit din, maging ang mga kaibigan niya. And then, the end is, hindi pa rin nagkasala si Job. Although nagsisintimiento siya sa kanyang sarili, mayroon pang akong nabasa na sana hindi na dumating ang araw na aking kapanganakan. Pero, yung mga ganong bagay is kailangan niya sana ng encouragement mula sa mga kaibigan, mula sa pamilya na naiwan. Pero hindi kasi nang nangyari. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon dun sa 3 kaibigan ni Job, mayroon siyang sinabi sa kanila na hindi niyo ipinaliwanag kay Job ang kahulugan ng tunay na ng pagsubok or kahulugan ng buhay. Kasi instead na i-encourage nila si Job na okay lang yan, pagsubok lang yan sa buhay, malalampasan mo rin yan. Iba kasi sinabi nila na nagkasala ka siguro ng malaking kasalanan, kaya ka nakakaranas ng ganyan. So, mga kapatid, always remember this, pag mayroon tayong mga kakilala or mayroon tayong mga ka-member na nakagawa ng isang pagkakamali, or nakaranas ng pagsubok, I should say. Kung mayroon tayong mga kapatiran na nakaranas ng pagsubok, wag naman nating pag-isipan na nakagawa siya ng hindi maganda. Kasi, hindi naman porke nasubok ang isang tao, ibig sabihin nakagawa siya ng kamalian Nasubok ang isang tao dahil nakikita ng Panginoon yung pananampalataya niya. So, nasubok siya, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil tinitingnan ni Lord kung hanggang saan niya kaya. Minsan kasi ang akala natin porke nasubok ang isang tao. Halimbawa, si Joseph, nasubok siya sa kung anong bagay. Pero hindi ibig sabihin na nagkasala na siya ng malaking kasalanan kaya siya nakaranas ng ganung pagsubok. Kundi, kagaya niyan, nagsisilbi siya kay Lord. And then, same time, dumating na yung time na pagkuha ng ating Panginoon sa pinakamamahal niyang ina. Pero, sa kabila ng lahat ng yon, si Joseph, hindi siya bumitiw kay Lord, di ba? Kahit na kinuha ni Lord yung kanyang mahal na nanay, pero alam ni Joseph kung saan ni Brother Joseph kung saan pupunta si auntie. So, ang ibig sabihin lang nun, nasubok si Joseph yung tatag ng pananampalataya niya, yung lakas niya kung saan siya kukuha, nasubok siya dahil sa pagkawala ng kanyang mahal na nanay. So, ganun po yun. Hindi dahil sa nakagawa ng isang bagay, itong si Joseph, kaya siya nasubok. And then one thing more, iba po kasi ang pagsubok sa consequence. Ang consequence ay, consequence na ating ginawa, whether mabuti or masama ang ating ginawa, ay mayroong consequence or kapalit, kumbaga. Kahit nasabihin nating napatawad na ng Panginoon yung nagawa nating pagkakasala, the example there is,
si Adam and Eve, si Adan at si Eva, hindi pagsubok ang nangyari sa kanila, kundi isang consequence sa kasalanang nagawa nila, kasalanang disobedience or hindi pagsunod. So, hindi po sila nasubok, kundi sila ay nakatanggap ng consequence. Although, napatawad ng Panginoon yung ginawa nila. Kasi kung hindi napatawad ng Panginoon yung ginawa nila Eva at Adan, hindi niya sila dadamtan. Hindi niya dadamitan yung hubad nilang katawan. Kasi kumain nga sila ng pinagbabawal, kaya nabuksan yung pag-iisip nila at nalaman nilang sila'y hubad. Kaya dinamitan sila ng Panginoon kahit na sila'y pinaalis. So yung experience na yon ay hindi po sila nasubok, kundi nagawa yun, nangyari yon dahil consequence sa kanilang nagawa. Yun yung tinatawag na consequence. And then, yung kay David, it's a consequence din ng kanyang nagawa na pagkakasala na nag-away yung mga anak niya, kesyo nag-alsta yung anak niya sa kanya. Yun is consequence din sa kanyang nagawa. Pero ang pagsubok na matatawag natin na kagaya nung kay Job ay Abraham also. So si Abraham, hiningi ni Lord yung pagbibigay ni Abraham kay Isaac para maging handog sa kay Lord. So, yan, nasubok si Abraham at kagaya ni Job, si Abraham ay buong pusong sumunod sa Panginoon sa pagsubok na ninais ng Panginoon sa kanya. Hiningi niya si Isaac at ito namang Abraham ay buong puso niyang ipinagkaloob. So, yun. Mga kapatid, lagi nating isipin, lalo na ngayon. Sa panahon ngayon, actually, hindi ko alam may kanya-kanya kasi tayong opinion about this matter, especially vaccination. Ang opinion ng iba, this is good for the health. Ang opinion din naman ng iba ay ayaw din nila kasi may kanya-kanya din tayong paniniwala, may kanya-kanya rin naman tayong opinion. So, ito, pagsubok doon sa mga taong may kanya-kanyang paniniwala. So, ang dapat dito is magkaintindihan tayo, hindi porke magkaiba ang ating opinion ay magkakagulo na tayo. Magkaintindihan ng bawat isa. Kung gustong magpabaksin ng isa, dahil yun ang iniisip niyang makakabuti sa kanya, dahil well and good. Pero kung ayaw naman sana ng isa, hindi naman doon yung dahilan upang tayo magkakawatak-watak. Kundi yun nga, may kanya-kanya tayong paniniwala. Although sabihin natin it's good for the health. Pero kagaya nga sa akin, ano lang naman to kung talagang alam mong mag-alaga sa sarili mo, magprotekta sa sarili mo, kumain ka na mga dapat na gawin, pagkain, vaccination hindi naman na dapat siguro. Kasi you are doing your best and God will do the rest. So, yun nga. Doon mo naman makikita yung kapangyarihan talaga ng Panginoon So, yun. So, ngayong nasusubok tayo na hindi tayo makakapagtrabaho or mawawalan tayo ng trabaho, dito makikita ngayon kung nasaan ang ating pananampalataya. Ako nga, sabi ko sa sarili ko, Lord, kung talagang kalooban mo tong vaccination na to, well, let your will be done. Pero kung hindi mo naman nais at napipilitan lang ang mga tao dahil required sa trabaho, ikaw na po sana ang magprotekta sa mga taong may paninindigan at paniniwala. So, nawa sa nangyayari sa atin ngayon ay dito makita yung pagsubok na hinahayaan, hindi po ibinibigay, hinahayaang mangyari ng Panginoon sa atin ay humingi tayo ng tulong na hindi tayo bibitaw. Gaano man humigpit ang paligid, gaano man humigpit ang batas, ay hilingin natin ang patnubay at gabay ng Panginoon sa atin. Sana huwag tayong bibigay sa mga bagay na hindi naman dapat. So, let's ask always the Lord's guidance. Nawa lagi nating i-desire yung guidance ng Panginoon. So ulitin ko,
Ang pagsubok po ay hindi binibigay ng Panginoon, kundi hinahayaan niya mangyari sa ating buhay ito upang makita kung gaano tayo katibay. Ang pagsubok, may depende lang yan kung ito ay cause ng problema. Halimbawa, what kind of problems? Family problems. And then, ang pagsubok ay cause ng financially matters. Ang pagsubok ay tibay ng pagmamahala, no, ng relasyon nyo kung may karelasyon kayo. Not all the time na ang pagsubok is galing din naman kay Satanas. Although may mga bagay na evil works na nagiging cause ng trials, may mga bagay din naman na hindi naman galing kay Satan, yung mga trials na nararanasan natin. Pero, inuulit ko lang po, hindi ibigay ng Panginoon. Hinahayaan lang niya sa atin itong mangyari. Kasi minsan, pag nakakatanggap nga naman tayo ng blessings, pag masaya tayo, parang chill lang tayo, oo, tama, nagpe-pray tayo, pero yung kung gaano tayo kaseryoso sa pakikipag-usap sa Kanya pag may pagsubok tayo, iba kasi pag wala tayong pagsubok. So, yun yung way minsan para tayo ay lumapit lagi sa Panginoon ng may kaseryosohan. So, nawa, may matutunan tayo sa gabing ito. What is trial or ano ba ang pagsubok sa ating buhay? Ito ba ay binibigay ng Panginoon or hinahayaan niyang mangyari upang matest yung ating pananampalataya? So, yun lang po. At tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ano nga ba ang kahulugan ng pagsubok? Lord, alam namin na pinagkakaloob mo ang biyaya. Ngunit ang trials or problema or pagsubok ay hindi mo ito pinagkakaloob, kundi ito yung hinahayaan. Gaya na lang po na nangyari kay Job, ay hindi mo naman po ibinigay kay Job ang pagsubok na yon, kundi hinayaan mo lang si evil na gawin ang bagay na yon upang makita at mapatunayan mo sa evil kung gaano katibay si Job sa pananampalataya sa iyo. Lord, lawakan mo pa po ang pangunawa namin. Open our hearts and our minds. Give us a heavenly wisdom and understanding para nang sa ganang Panginoon ay lumawak pa rin yung kaalaman namin patungkol sa iyo. Salamat, Ama. Ikaw na po ang bahala. Ikaw na rin po ang magpaunawa sa iyong mga salita. At nawa, ikaw rin po ang magbukas ang puso't isipan ng bawat isa. Salamat, Ama. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat, Sister Michelle, sa napakagandang ibinahagi mo sa gabing ito. Tunay nga na hinahayaan sa atin ng Panginoon ang pagsubok na ito. Dahil, kumbaga, tinitest tayo kung gaano tayo katatag or tapat sa kanyang pananampalataya. Gaya na lang ng buhay ni Job. Diba? Challenge ang Panginoon ng devil. At sabi ng Panginoon, ikaw ang bahala na magbigay ng pagsubok sa kanya. Ayun nga, unang-una ay yung mga kapatid niya or pamilya na nawala sa kanyang lahat. Nawala sa kanya. And then, hindi pa rin devil, challenge pa rin niyang Panginoon na kung gaano talaga katapat ang si Job sa kanya. Ayun, so yun nga, binigyan siya ng sakit. Grabe. Yun, naglalag ulit. So, siya na guys, naglalag. Ganyan talaga. Ayun, so ganun pa rin, hindi sumuko si Job. At tapat pa rin, kumbaga napatunayan ng devil na tapat si Job sa ating Panginoon. Kaya sana ay tayo rin ay hindi sumuko sa pagsubok na ipinapahintulot sa atin ng syempre, isa na rin to, kumbaga challenge to sa atin or in-encourage tayo ng ating Panginoon kung
gaano tayo katatag or gaano tayo nananampalataya sa Kanya. Kaya sana ang lahat na nandito. Yun. So, maraming salamat, Sister Michelle, sa napakagandang ibinahagi mo sa gabing ito. Ayan po, sa may mga karagdagan na po. Ayan, so Sister Annalyn, ako po yung nagpapasalamat sa Word of God for this night. At maraming salamat din sa buhay ni Sister Michelle na siyang muling nagpaliwanag sa akin ng totoong pangyayari or totoong explanation ng pagsubok. Na ang pagsubok talaga ay hindi binibigay ng Panginoon kundi hinahayaan lang niyang pagdaanan natin upang tayo matuto, upang tayo lumakas sa ating faith, upang i-test na tayo. So, ang pagsubok it is really a test of faith. So, yun nga, para tayo matest kung gaano ba tayo ka-in touch sa Panginoon, kung gaano ba tayo lumalapit. Hindi lang sa panahon ng mga blessings tayo nagpapasalamat, kundi sa panahon din na dapat ng pagsubok tayo lumalapit upang humingi ng Kanyang gabay, upang mapagtagumpayan natin kung anumang pagsubok yun. At malay natin may matutunan tayong aral. Yun nga, hinahayaan niya para sa iba't ibang kadahilanan. Baka may aral na kailangan nating matutunan habang tayo nagpapalakas sa ating pananampalataya. So, tayo dapat ay huwag bumigay. Kung minsan kasi parang dahil sa pagsubok, parang, Lord, nasan ka ba? Minsan kasi yung napapatanong talaga tayo, bakit kung ganito ang ginagawa ko, hinahayaan mo pang pumapalya? Halimbawa, kumakanta tayo, hindi natin nakukuha. Bakit ba ganito, Lord? And this is for you naman. Kung minsan, sa ganung kaliit lang na bagay, nagtatampo na tayo kay Lord. But it should not be pala. Thanks kay Ate Michelle at kanyang, or thanks kay Lord at kanyang itinuro kay Ate Michelle na ganun ang kanyang sasabihin sa atin para ako ay tuluyang maliwanagan sa pagsubok, usapin ng pagsubok. So, yan lang po, and God bless sa ating lahat. Okay po, maraming salamat, Sister Gemaline, sa iyong karagdagan sa gabing ito. Tama nga na hinahayaan sa ating ng Panginoon ang pagsubok na ito. At hindi lang tayo magpasalamat sa mga blessings, kundi pati na rin sa mga pagsubok. Ilapit din natin sa ating Panginoon. Nang dahil sa pagsubok na yun, natututo tayo, di ba mga kapatid, kay Kristo? So, mayroon pa po ba? Hello po. I think wala na. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala na talaga. So, maraming salamat po sa mga dumalo sa gabing ito. Nawa po, na-bless po ang lahat ng mga nakinig sa gabing ito. So, ako po ang inyong naging presider sa gabing ito, Sister Annalyn Oli. At kita-kits po tayo sa mga iba pang activity. So sa ating pagtatapos, akin na pong tinatawagan si Sister Gemaline Mangayat para sa kanyang closing song. At susundan po yan ng closing prayer ng ating speaker. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.
It's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we'll lead them there. We'll lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide. If we must change our ways, call on God for our God. If we must change our ways, call on God for our God. Panginoon, muli salamat po sa gabing ito at kami muli nagkaroon ng oras upang magpulay-pulay na yung mga salita. Lord, hinihiling po namin sa panahon ngayon ang iyong patnubay. Nagmamakaawa at nagsusumamo kami na ikaw ang magprotekta sa mga kagaya naming PWD. Lord, ikaw na po ang bahala. Nagsasuffer man kami ngayon sa work, nagsasuffer man kami financially or everything, Lord, let your will be done. Nawa, ang kapahingahan at ang awa mo sa amin ay tuloy-tuloy pa rin. Lord, i-bless na po ang grupo ng CDCM. Naway patuloy mo pong lawakan ang kanilang pangunawa sa bawat salita na maririnig nila. Upang nasa ganong Panginoon ay ma-share nila ang iyong kabutihan ng walang pag-aalinlangan. Ma-share nila, maibahagi nila ang iyong kadakilaan ng walang pag-aalinlangan. Bless this group, O Lord, even their whole family. Protect them from the harm of this virus or this pandemic, even their family. Lord, sana naman ikaw na po ang bahala at bigyan niyo po kami ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Halimbawa na lang po about this vaccination, Panginoon. Nawa hindi ang vaccination na ito ang maghiwalay sa bawat isa sa amin, kundi magkaroon kami ng unawaan, pagkakaunawaan sa bawat isa, Panginoon. At sana nga po ay mag-stop na, Panginoon, ang binabalak nilang mandatory ng vaccination na ito upang nasa ganun ay hindi kami magka-divide, hindi kami magkawatak-watak dahil lang sa kanya-kanyang opinion. Lord, ikaw na po ang bahala. I-bless na po ang grupo ng CDCM mula sa leader hanggang sa pinakamababang miyembro. Binagkakatiwala namin sa iyong lahat ng ito. Ito lang po ang misang talangin sa pangalan ng katamis-tamisang puri ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. That ends our devotion via Team Talk for tonight. So in order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited. And on YouTube, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon of our own channel, CDCM, The Enlightened Ones. And hit all so that you won't miss any of our posts. To be able to be with us here in this server, just key in CDCM Reunited as your server name, philtalk.org as your domain name,
1321 as your ports and use guest as your username and password. That's it for now, and see you again next week for this kind of activity.